Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at mamumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay inaanyayahan po tayo ng ating ebanghelyo na pagnilayan ang dalawang karakter sa banal na kasulatan, sina Marta at Maria. Sa tuwing naririnig po natin ang pangalang magkapatid na Marta at Maria, isang bagay ang kadalasang pumapasok agad sa ating isipan at iyon ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan, pinaghahambing at ikinukumpara natin sila sa isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa ating ebanghelyo, si Maria ay naging simbolo ng si Marta ay naging simbolo ng paglilingkod o yung tinatawag na aktibong paraan ni Marta. Habang si Maria naman ay naging simbolo ng pagninilay o yung tinatawag nilang kontemplatibong paraan ni Maria. Maliwanag nating narinig sa ebanghelyo, gustong-gusto ni Marta na maglingkod, ngunit sa kaniyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon, siya ay nagdulot ng bahagyang kaguluhan.
Si Maria, sa kaniyang simple at mapagkakatiwalaang paraan, naghintay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-upo ng maingat sa kaniyang paanan. Mukhang alam talaga ni Maria kung ano ang gusto ng kaniyang guro, at iyon ay ang tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito, ang panalangin ay mas higit na mahalaga kaysa paggawa, dahil sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi. Subalit atin pong tandaan, hindi ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito na puro panalangin na lang ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos o gagalaw. Sa katunayan, nakatitiyak tayo na para kay Jesus, ang pag-ibig sa Diyos ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng panalangin at paglilingkod sa kapwa. Uulitin ko po dahil ito'y napakahalaga, ang pag-ibig natin sa Diyos ay maaari nating ipahayag sa pamamagitan ng ating panalangin at paglilingkod sa ating kapwa. Kaya naman, hindi sinabi ni Jesus Nazareno na ubusin ang ating oras sa pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin ay kombinasyon ng dalawa. Kailangang maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa panalangin at pagnilay, mawawalang kahulugan ito kung hindi naman tayo kikilos at gagalaw. Sa kabilang banda, kung kontento na lamang tayo sa paggawa at pagkilos, ni walang anumang diwa ng espiritualidad at panalangin, mawawala naman ang ating pagkaugat sa Diyos. May isang bagay na dapat nating tiyakin. Nasa trabaho o paggawa man tayo o nasa panalangin, dapat nating sikaping makasama ang Panginoon. Uulitin ko po, nasa trabaho at paggawa man tayo o nasa panalangin, dapat sikapin nating makasama ang Panginoon. Ibig sabihin, anumang ating ginagawa, dapat nasa puso natin lagi ang Panginoon. Kapag tayo'y nananalangin, dapat nasa puso natin si Jesus Nazareno. Kung ginagampanan natin ang ating mga trabaho, ang ating mga responsibilidad, at ang ating mga gawain sa bahay, sa pamahalaan, sa opisina, o sa ating komunidad, dapat nasa puso natin lagi ang ating Panginoon. Kung mahahanap natin ang Diyos sa ating mga panalangin, dapat mahanap din natin siya sa ating mga gawain. Kaya nga kung inyong maitatanong, ano po ba ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi at hindi ito aalisin sa kanya? Ang sagot ay simple. Ang mga alalahanin ay walang kabuluhan. Ang pag-aalala ay walang kahulugan. Worries are pointless. Worrying is meaningless. Kapag nag-alala tayo, inaagaw nito ang ating kapayapaan.
ang mga pagkabalisa at labis na pag-aalinlangan ay maaaring makahadlang sa atin sa ating pagkinig at pagbibigay ng buong atensyon sa Diyos. Dahil kapag nag-alala tayo, isang mahalagang bagay ang nawawala. At ano ang bagay na ito? Ang umupo ng tahimik tulad ni Maria sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Para kay Maria, ang mga sandaling iyon ang pinakamahalagang bagay sa kaniyang buhay. Ang makinig sa salita ni Jesus Nazareno, ang matuto mula sa Kanya, at ang manatili sa Kaniyang mapagmahal na presensya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.